Tayo po'y manalangin, Opo, dakilat mapagpala amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus, Diyos na balay sa pagkagalit sa gano'n sa kahabagan, sa pangunang panalangin po na aming ginagalang Pastor and Time Prophet, Beloved Evangelist Will de Almeida. Maraming salamat po sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong gawain natapos na tigit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu nagbigalak sa iyong mga puso. At bagong lahat, kami po ay nagpakumbaba, lalo abang lingkod, sa amin po nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami, patawari, lubos labis kami nagsisi, at sa aking mga labi, ikaw po maglagay, makatagad, dapat bigkasin, ikaw po aking nasahan, buksan mo po ang pangunawa, kaisipan ng bawat na pakinig, at patuloy na kami samahan ng iyong kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, and we send out, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus I pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri at pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Evangelist Will de Almeida, the time prophet of our loving God. At hindi po natin malilimutan, palagi nating aalalahanin ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Armastan Pastor, our beloved Mama Dear. Ako po'y nagpapaabot din ng pagbati at paggalang sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, maging ang mga nasa ibang bansa. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating mga pinagpalang bisita at mga baguhan, at sa lahat po ng ating mga viewers sa ating live webcast. Ang ating tatalakayin, pamagatan nating Our Deepest Needs. Our deepest needs. Sa Tagalog niyan, ang ating pinakamalalim na pangangailangan. Ating pinakamalalim na pangailangan, our deepest needs. Basahin po natin ating teksto. Kindly po sa ating mga beloved Bible readers. The book of Philippians chapter 4, verse 19. But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. The first book of the Kings, chapter 17, from verse 12 up to 16. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and rest it for me and my son, that we may eat it and die. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me. And after make for thee and for thy son. For thus said the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he in her house did eat many days, and the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which spake by Elijah. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 19. Hallelujah. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Dito po sa unang mga hari, Kapitulo 17, versikulo 12 hanggang 16. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi, at kaunting langis sa banga, at narito, ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay
at ilabas mo sa akin at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. 15, at siya yumaon at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias at kumain ang babae at siya at ang kanyang sambayan na maraming araw. 16, ang gusi ng harina ay hindi nakulangan o ang banga ng langis man ay nabawasan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Amen. Palakpakan po muna natin ng isang malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ating pinakamahal na Hesus Kristo, ang ating mabait na Diyos sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita. Our deepest needs o ating pinakamalalim na pangangailangan. Ang tao, mga minamahal, hindi siya nauubusan ng pangangailangan. Sa bawat sandali ng kanyang buhay, mga minamahal, yung engineer natin doon sa ating site sa Marilao, mga minamahal, sabi niya, nung wala pa daw siyang trabaho, wala daw siyang utang, mga minamahal. Pero ngayon, may trabaho na siya, ang sabi niya, mga minamahal, marami siyang utang. Ang ibig sabihin, yung kanyang tinatanggap na pagpapala ay kulang pa sa kanya, mga minamahal. Bakit? Dahil ang tao, mga minamahal, nabubuhay, hindi naman doon sa kanyang tunay na pangailangan. Bagkos nabubuhay siya sa doon sa mga bagay na hindi niya kailangan. Yung tinatawag na wants, hindi yung needs, mga minamahal. Pag sinabing wants, ito'y layaw lamang ng kanyang sarili na hindi naman niya kailangan. Kaya merong tinatawag na deepest needs o pinakamalalim na pangangailangan. Gayunpaman, sinabi ng ating nabasa sa Philippians chapter 4 verse 19, mga minamahal, ano man ang ating pangailangan, kung ito'y kailangan nating totoo, hindi naman tayo magkukulang. Dahil sa banal na kasulatan sinasabing, ang batang leon ay magugutom at kakapusin ng pagkain, datapwat ang mga anak ng Diyos kailanman ay hindi kukulangin ng mabuting bagay. Nasa banal na kasulatan yan. Ngayon, ano ang katotohanan? Kinote natin ang bersikulong ito. Sinasabing, pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Kaya palang punuan ng Diyos. Hindi yung konting pangailangan ang sabi, ang bawat pangailangan ninyo. So yung bawat pangailangan lang, yung importanteng kailangan lamang, mga minamahal, kayang punuan ng ating Diyos. Ang sabi, ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. So ipupuno sa ating pangailangan ay kayamanan ng biyaya ng Diyos. Na ang ibig sabihin, kapag ito ibinigay ng Diyos sa iyo, hindi ka magkukulang, mga minamahal. Ang tanong, hindi na ba natin mararanasan yung kakulangan? Mararanasan natin yung kakulangan. Pero hindi tayo magkukulang, mga minamahal. Kasi expectation ng iba, kapag naglingkod ka na sa Diyos, hindi ka na magkukulang. Pag hindi ka nagkulang, mga minamahal, yung Diyos na nagpala sa iyo, makakalimutan mo. Kaya sa banal na kasulatan, mababasa natin, kapag ang kayamanan ay lumago, huwag mo siyang pag-ukulan ng iyong pag-iisip, baka makalimutan mo ang Diyos na nag-alis sa iyo sa Ehipto. Yun ang nakalagay sa banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya kahit sinabi ng banal na kasulatan na kayang punuan ng Diyos ang ating pangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya, mararanasan pa rin natin ang kakulangan para lalo nating madama, mga minamahal, yung sinasabing sa kakulangan mo, hindi ikaw ang magpupuno niyan. Hindi ang katabi mo nahihiraman mo. Hindi ang kaibigan mo nahihiraman mo. Hindi ang mayaman na aabangan mo, kundi Diyos mismo na tumawag sa iyo ang magpupuno ng pagkukulang mo. Kaya kinote natin, mga minamahal, ang illustrasyong ito. Sa panahon ni Elijah, pag binasa natin ang kabuuan, ay nagkaroon ng tinatawag na kagutuman, mga minamahal. Pag binasa natin ang kabuuan nito, mga minamahal, sino ang ginamit ng Diyos para makakain? Si Elijah. Sabi ng banal na kasulatan, ang uwak ay inutusan ng Diyos para si Elijah ay pakainin. Sino ang inutusan? Uwak, mga minamahal. Ang ibig sabihin, mali palang ginagawa ng tao. Umaasa sa kapwa niya tao. Pag umasa ka sa Diyos, kahit hayop, mga minamahal, kayang utusan ng Diyos
para pakainin ka. Naalala niyo, patotoo nating beloved double evangelist Well de Almeida, the end time prophet of our loving God? Nagpasting sila ng mga pastor na kilala niya. Sabi nung kaniyang mga pastor, mag-break na tayo. Sabi ng ating ginagalang mga pastor, kapag ang Diyos nagpadala ng pagkain, doon tayo magbe-break. Bigla, pagkatapos magsalita ng ating ginagalang mga pastor, may dumaan na pusa, mga minamahal, may dalang plastic. Ano ang laman, mga minamahal? Tusino. Ang ibig sabihin, panahon na para sila ay mag-break at kumain, mga minamahal. So, babalikan natin si Elijah, mga minamahal, ang unang ginamit ng Diyos ay hindi yung mayamang hari. Hindi yung mayamang tao sa panahon ng kagutuman, kundi yung uwak ang inutusan upang siya'y pakainin. At yung mayaw ng panahon, lalong nagkaroon ng tinatawag na kahirapan, wala nang makuha pang pagkain ng uwak upang ipakain kay Elijah. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sabi ng mahal pa kay Elijah, pumunta ka sa babaeng bao. Sabihin mo sa kanya, pinapunta kita at pakainin ka. Sumunod si Elijah, mga minamahal. Hindi sinabi ni Elijah, Panginoon, sinong babaeng bao ang pupuntahan ko? Gayong ako nga na propeta mo ay wala nang makain, uutusan mo pa ako pumunta sa isang babaeng bao. Pero dahil si Elijah ay propeta na masunurin sa tinig ng ating mahal na Panginoon, pumunta siya sa sinasabing babaeng bao. Pagdating sa babaeng bao, ang sabi ng babaeng bao, Panginoon, buhay ang Panginoon. Ang ibig sabihin, sinasabi niya kay Elijah, buhay ang Panginoon. Ang sabi, wala kami, kundi kaunting harina at kaunting langis na aking lulutuin, kakainin namin ng aking anak. Pagkatapos nito, maghihintay kami ng kamatayan. Anong sagot ni Elijah, mga minamahal? Sabi ni Elijah, gawin mo, gusto mong gawin, babae. Pero bago mo gawin yan, gawin mo muna ang pinagagawa ko sa iyo, sapagkat yan ang inutos ng Panginoon. Hindi nakipagtalo ang babae, mga minamahal. Alam niya, mga minamahal, na kapag niluto niya ang konting harina at konting langis na ginamit niya para maluto ang tinapay, alam niyang sa muling dukot, mga minamahal, o pagkuha ng harina at langis, wala na siyang makukuha. Pero ang nagsasabi, propeta, gawin mo ang gusto mong gawin, pero bago yan, gawin mo muna ang pinagagawa ng Panginoon, pakainin mo muna ako. Sumunod ang babaeng walang pag-aalinlangan, mga minamahal. Ibinigay niya ang kapirasong tinapay kay Elijah. Pagkain ni Elijah, mga minamahal, ginawa ng babae ang gusto niyang gawin. Anong ginawa niya? Pinakain niya ang propeta, gumawa siya ng tinapay para sa kanyang anak. Pero lumipas ang mahabang panahon, natapos na ang tagutom, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, hindi man lamang nabawasan ang arina sa gusi, ni ang langis sa kanyang lalagyan ay hindi man lamang nabawasan. Sa makatuwid, mga minamahal, anong aral nakuha natin dito? Hindi pala deepest need, mga minamahal, hindi deepest needs ang sinasabing kailangan mo ang pagkain. Dahil kung pagkain lang ang kailangan mo, mga minamahal, hindi yan ang iyong pinakamalalim na pangangailangan. Dahil ang pagkain, kahit sino, kayang utusan ng Diyos para ibigay sa iyo. At ang utusan ng Diyos na magbibigay sa iyo, kahit wala na siya, pag sumunod siya, kayang paramihin ang mahal na Panginoon kung alaman ang kaunting meron siya. So ang sinasabing deepest need, pinakamalalim na kailangan, ay makilala mo ang Diyos sa paglilingkuran mo. Yung Diyos na nagsasabing, kaya niyang punuan ang iyong pangailangan na pag dumating ka sa pangailangan mo at tatawag ka sa Panginoon na hindi ka mag-aalinlangan na mga Diyos ay nagsalita, ibibigay niya ang pangailangan mo higit pa sa iyong inaasahan, yung pangailangan mo. Kaya si Elijah bilang propeta, mga minamahal, hindi niya sinisi ang Diyos, Panginoon, ako'y propeta mo, bakit ako nasa kahirapan? Pinadama sa kanya ng mahal na Panginoon na kayang punuan ng Diyos ang kanyang pangailangan. Kaya sa pamagitan ng uwak, sa pamagitan ng babaeng bao, mga minamahal, pinakain siya hanggang sa dumating na ang tinatawag na muling kasaganahan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dapat nating malaman, merong sinasabing something far better. Something far better. Anong ibig sabihin nun, mga minamahal? Isang bagay na mas mahusay. Kasi sa atin, inisip natin, ito ang aking plano. This is my plan. This is much better for me. Yun ang ating sinasabi sa sarili natin, mga minamahal. Pero merong sinasabing something far better.
Pag sinabing something far better, isang bagay na mas mahusay, hindi ikaw ang gagawa. Diyos ang gagawa nito para sa iyo. Basahin natin. Kindly po. The book of Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. The book of the prophet Isaiah chapter 65 verse 24. And it shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear. God bless you. Mateo Kapitulo 6, versikulo 33. Datapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay parang idaragdag sa inyo. Isaiah 65, 24. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako, at samantalang sila ay nangagsasalita, aking didinggin. Palakpakan po natin ang isang malakas na palakpak ang ating malakas. Yung masayang palakpak. Yung napunuan ng Diyos ang inyong pangailangan, palakpakan natin na may kagalakan ng ating malapainan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sinasabi itong something far better, isang bagay na mas mahusay. Bakit? Ano ba isang bagay na mas mahusay? Ikaw ay nasa kakulangan, mag-isip ka, kulang ako. Babawasan ko ang aking oras sa mahal na Panginoon. Dadagdagan ko ang oras ko sa paghahanap buhay. O kaya bibitawan ko yung aking katungkulan sa mahal na Panginoon at hahanap ako ng bagay na kailangan ko para mapunuan ang pangangailangan ko, mapunuan ang pangangailangan ng aking pamilya. Yung ba sinasabing something far better? Paano mga minamahal kung yung pagkatapos nating magplano, nagkaroon tayo ng karamdaman? Pag nagkaroon ka na ng karamdaman, mga minamahal, there's no better thing. Wala nang mabuting bagay pa para sa'yo. Nasa karamdaman ka na eh. Hindi ba? Yan naman ang ating naranasan. Nang tayo nasa karamdaman na, wala na tayong magawa, mga minamahal. Pati mga perang naipon natin, naubos na natin, wala na tayong magawa. Kaya nga ang solusyon natin, magpakamatay na lamang kagaya ng aking solusyon, mga minamahal. Walang kwenta ang negosyo, walang kwenta ang pera, masarap na pagkain, magandang damit, walang kwenta. Magpakamatay ka na lamang. And that is not, hindi na sinasabing something far better, mga minamahal. Ano ang something far better? Ano ang mahigit na mahusay? Ang sabi ng ating nabasa, ang mahigit na mahusay, hanapin mo muna ang katuwiran at kaharian ng ating mahal na Panginoon. Yun ang higit na mahusay. Kesa yung sinasabi natin, ito ang aking plano, mas mahusay ito. Mas mahusay. Hanapin mo muna ang katuwiran, kaharian ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, pag nahanap mo na ito, diyan darating sa iyo ang higit na mas mahusay na bagay. Bakit? Pag nahanap mo na ang katuwiran, kaharian ng Diyos, ang sabi, at idadagdag sa iyo ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Ano idadagdag sa iyo? Lahat ng iyong pangangailangan. Pag sinabing idadagdag sa iyo ang lahat ng iyong pangangailangan, wala ka ng kakulangan. Sapagkat kapag tayong kumilos, iniwan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, marami tayong magiging kakulangan. Pero pag nanatili tayo sa mahal na Panginoon at naghanap tayo ng something far better, isang bagay na higit na mahusay, Diyos na ang magdadagdag ng ating pangangailangan. Ang hinanap natin, ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Kaya nilagyan natin ngayon ng supporting verse. Sabi ng Isaiah 65, talatang 24, ang sabi ng ating nabas, mangyari na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nangagsasalita, aking didinggin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. So hindi na mahirap ito, mga minamahal. Hindi mo kinakailangang maghirap, magpagod ng pawis, isakripisyo mo ang paglilingkod mo sa Diyos, iwanan mo yung tungkulin, hindi mo na kailangang gawin pa. Sabi ng ating nabasa, pag nahanap mo na kaharian ng Diyos, ang kanyang katuwiran, idadagdag sa iyo ang lahat ng bagay, mapapatunayan mo. Dahil hindi ka pa tumatawag sa Panginoon, sumasagot na ang Diyos, hindi ka pa nagsasalita, dinidinig ka na ng ating mahal na Panginoon. Kabaliktaran yan kapag iniwan natin ang mahal na Panginoon. Kabaliktaran yan.
Sabi mo, mahal na Panginoon, magbibigay ko siya ng 4 na oras. Ang 4 na oras, itutulog ko yan. That is the time for me to rest. And the left 8 hours, gagamitin ko para ako ay maghanap buhay. Sa tingin mo kaya, yung natitirang 8 hours, kaya mong kumita ng pangailangan mo? Hindi mo magagawa, mga minamahal. Ako may experience ako, kaya kong sabihin. Kami ng nanay ko, nagsimula kami sa bangketa. Kailan ako nagsimula magnegosyo, natutong magnegosyo, grade 2. Sabi ng nanay ko, Louie, alam niyo yung makapuno, isang balot? O, dalhin mo sa eskwelahan mo to, ibenta mo. Di ba, nung elementary tayo, meron tayong tray, merong kantin. Dapat nung kabibili. Sabi ko na, hindi pwede yan. Magagalit yung teacher ko. Dalhin mo yan, ibenta mo yan. Siyempre, sinusunod ko yung nanay ko. Dinala ko yung isang balot na makapuno. Pero, inisahan ko yung nanay ko. Hindi ako nagbenta. Sabi ko sa kaklase ko, ibenta mo yan. Pag nabenta mo yan, bibigyan kita ng 1 piraso. Di tuwan-tuwa naman yung kaklase ko. Naibenta niya lahat, mga minamahal. O, yung kinain niya, yung baon ko, 10 ang baon ko, no grade 2 ako, 10 centavos. Nilagay ko ron para pag nag-intriga ako sa nanay ko, kumpleto. O nay, kumpleto yan ha. Naibenta lahat. Okay. Akala ko naman tapos na. Nung pala yun ang simulain ng lahat, mga minamahal. Sa susunod na araw, yung nanay ko, bumili na ng 10 balot. Meron ng pastillas, meron ng bukayo. Ibenta mo lahat yan. Wala akong nagawa. Doon ako nagsimulang magnegosyo. Una, isa lang yung agent ko. Yung sales representative ko, isa lang. Ginawa ko silang 5 kasi para yung bag ko, puno ng candy yun para ibenta. Hanggang grade 6, mga minamahal, sa madalit salita, wala nang benta yung kantin namin. Kaya pinatawag na ako ng counselor, pinagalitan ako. Alam mo ba kung saan ginagamit ang pagbentahan yan? Sa pangailangan ng ating eskwelahan, pambili ng pintura, lahat-lahat, etc., etc. Ikaw lang palang nagbebenta dito at kumikita, pinagalitan ako. Sabi ko sa nanay ko na, hindi na, pinagalitan na talaga ako. O di doon tayo sa palengke kami napunta. Hanggang nagkaroon kami ng pwesto sa palengke, hanggang sa tinawag na ako ng ating mahal na Panginoon. Sometimes, 2003, kung di ako nagkamali, yung nanay ko ay natalisod. Ibig sabihin, 3 buwan siyang hindi makalakad, mga minamahal. Kaya ngayon, wala namang pwedeng magpatakbo ng aming negosyo, kundi balikan ko. Nakasign ako sa isang probinsya. Habang ako'y nagpipreach na naaalala ko, mahal na Panginoon, iiwanan ko ba ang mga tupang ito na pinalagaan mo sa akin sa panguna ng aming inagalang mahal na magulang sa Panginoon? O babalikan ko yung aming negosyo? Kung meron akong skill na palaguin ng negosyo, kagaya ng dati mga minamahal, baka ngayon hindi ko na magawa. Pagbalik ng aking ketong, wala na akong magagawa. Nagpasya ako mga minamahal. Sabi ko sa nanay ko, ibenta yung pwesto. Ibinenta namin yung 2 pwesto. Ng murang-mura, 150,000 isa nung panahon na, binenta namin. Pero aabot ng 300 pa yon, 2 pwesto, mga minamahal. Sa madalit salita, wala na silang source of income. Isipin niyo mga minamahal, hanggang ngayon, nabuhay naman yung aking tatay. 3 years ago, kinuha na ng mahal na Panginoon. Ang nanay ko ngayon, 85 na sa next year, February, 85 na siya. Nabuhay naman siya. Hindi naman siya nagkulang. Sa madalit salita, naging tama ang aking pagpili. Bagamat kami magkalayo, mga minamahal, yung sinasabing kaya kang buhay ng Diyos. O, sino bumubuhay sa nanay ko? Ang mahal na Panginoon. Ang tanong niyo sa akin, paano siya nabuhay? Naghanap buhay pa ba siya? Yung bahay kasi namin, malapit sa Talipapa. Talipapa, ibig sabihin, small market, mga minamahal. Dahil kilala yung nanay ko ron, doon naman kami lumaki. Pagdating ng hapon, lumabas siya, naglakad-lakad siya. Ang tawag ng mga tao, nanay, hindi nabenta yung aking paninda. Kagaya ng mga nagbebenta ng kakanin, na galing pa sa Batangas, mga minamahal, 10 bilang, hindi nabenta. Kahit balik puhunan lang, para bukas meron akong puhunan. O gagawin ng nanay ko, kukunin lahat yun. Doon siya luluhod, ipapanalangin niya. Nagtataka sila, pag naipanalangin na, yung maghapong ibinenta, 5:00 na ng hapon to na hindi nabenta, matapos manalangin, lalapit yung mga tao, wala pang kalahating oras, ubos na yung kanilang paninda. Kaya sabi nila, bakit na kami maghapon na nagtinda, hindi nabenta? Bakit ikaw? Ngayon mo lang hinawakan yung tinda namin, nabenta na. Ano malay ko sa inyo? Basta ako nalalangin sa malamang nabenta, nabebenta ko naman.
any items, gano'n na nangyari. O sino nag-provide? Wala akong kakayanang bigyan siya. Pero ang Diyos may kakayanan na i-provide ng mahal na Panginoon ang pangailangan ng aking nanay. Kaya dapat, matandaan na yung nanay ko, dapat siya ang susuportahan ng kanyang mga apong nakatira doon sa amin. Pero ang nangyari, siya yung sumusuporta sa kanyang mga apo. Bakit? Pinatunayan lang ng mahal na Panginoon, ano ba ang kalagayan mo pag hinarap mo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, kayang idagdag ng Diyos ang lahat ng iyong pangailangan. Tumatawag ka pa lang, nagsisimula ka pa lang, ibukang yung mga labi, ang ating Diyos sa langit ay dumidinig na, tumutugon na sa iyong kahilingan. Walang dapat ipag-alinlangan, mga minamahal. Walang dapat isakripisyo. Bakit, mga minamahal? Dahil mayroong tinatawag an answer for everything. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ng an answer for everything, isang sagot para sa lahat. Kapag nakuha mo yung yung deepest needs, walang iba ang ating mahal na Panginoon, pinagkatiwalaan mo siya, ang ibig sabihin, merong tinatawag na sagot, mga minamahal, para sa lahat. Lahat ng pangailangan mo, may sagot dyan. Lahat ng pangailangan mo, may katugunan dyan. Bakit? Dahil Diyos ang kasama mo na magpo-provide ng iyong pangailangan. Kindly po. The book of St. John chapter 6, verse 35. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Verse 37, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. The book of John chapter 8, verse 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. God bless you po. Ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kapitulo 6, versikulo 35 at 37. At sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanmay hindi mauuhaw. Dito sa 37, at ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 8, versikulo 12. Muli nga nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at lahat magsabi ng praise the Lord. Pag nakita natin yung tinatawag na pinakamalalim na pangailangan, yung deepest needs, walang ibang ating mahal na Panginoon, meron tayong tinatawag na sagot para sa lahat. Sabi ng ating nabasa, ang sagot para sa lahat, an answer for everything, walang ibang ating pinakamamahal na Panginoon. Babalik at babalik tayo sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang sagot sa lahat ng pangailangan mo, hindi mo makukuha sa sanlibutan yan. Ikaw ang kukunin ng sanlibutan para alisin ka sa ating mahal na Panginoon. Dahil bago pa sa ating pangailangan, alam na ng mahal na Panginoon ang ating pangailangan. Pero ang ginawa ng mahal na Panginoon, inilagay muna tayo dito sa ating katayuan. At ang ating katayuan, itong bas natin sa isang nagtatanim, mga minamahan. Walang nagtatanim na pag nagtanim siya ngayon siya aani. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang lahat na nagtatanim, mga minamahal, naghihintay siya ng tamang panahon para siya umani. At habang siya'y naghihintay, mga minamahal, hindi naman pwedeng sitting pretty lang siya sa bahay niya. Araw-araw niyang pupuntahan yung kanyang itinanim. Kung saan siya lupa nagtanim, aalagaan niya yan. Hanggang sa magkaroon na mga minamahal ng dahon, lumaki, hanggang sa mamulaklak, may bunga na, aalagaan pa rin niya ang kagalakan niya kapag siya ay umani na. Palakpakan muna natin ang mahal na Panginoon. Ganon din ang paglilingkod sa mahal na Panginoon.
Hindi pagkatapos nating nabautismuhan, tapos na ang lahat. Ginamit tayo ng mahal na Panginoon, tapos na ang lahat. Sasaluhin na natin ang pagpapala. Hindi. Kaya nga may magandang halimbawa ang ating beloved, honorable parents in the Lord. Hindi pagtawag sa ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal, nasa kasaganahan na. Maraming pastor, pag tinawag, ito ang membro, ito ang sweldo mo, ito ang sa pamilya mo, maraming ganon. Pero hindi nila naranasan yung ating nararanasan, mga minamahal. Hanggang salita lang sila ng Diyos na walang kapangyarihan. Pero sa atin, mga minamahal, salita ng Diyos na may kapangyarihan dahil tested ang pananampalataya ng ating mahal na magulang sa Panginoon for 15 years na pagsubok, mga minamahal, na overcome ng ating mahal na magulang sa Panginoon at dumating ang pag-ani. Nung anihan na, mga minamahal, tayo ang isa-isang inani, dinala sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa sa 35, ako ang tinapay ng kabuhayan, sabi ng mahal na Panginoon. Ang lumapit sa akin, hindi magugutom, ang sumampalataya sa akin kailanmay, hindi mauuhaw. Sino ang ating nalapitan? Bread of life. Walang ibang ating mahal na Panginoon. Hindi ka mauuhaw, hindi ka magugutom. Naunawaan ba natin yon, mga minamahal? Kasi kung kumain ka ng pagkain, mga minamahal, pagkatapos mong kumain at lumipas ang ilang minuto o oras, magugutom ka uli. Literal at inumin, literal na pagkain at inumin ang tinik mo. Pero kapag mahal na Panginoon, ang nilapitan mo, ang sabi, ang lumapit sa akin, hindi mauwaw, hindi magugutom because I am the bread of life, sabi ng ating mahal na Panginoon. O di naging tama na yung paglapit. Kaya ang sabi sa 37, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. Doon palang pinagpala ka na. Kaya ka nakalapit sa mahal na Panginoon, ang Ama sa kanyang sarili, walang iba ang ating mahal na Panginoon mismo ang pumili sa iyo, ang naglapit sa iyo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya naparito tayo, mga minamahal, not just a simple member of Jesus Miracle Crusade. Narito tayo, mga minamahal, because we are firmly sinasabing member of Christ. Ibig sabihin, bahagi tayo ni Kristo. Christ is the head and we are the members. Tayong tinatawag na kabuuan ng iglesia na pinagpalang inilapit ng ating mahal na Panginoon sa Kanya. Yung mapalapit ka lang sa tunay na iglesia, nandito ka na. Anong tawag mo dyan? Pinagpala ka na ng ating mahal na Panginoon. Kaya pala sinasabi, mga minamahal, ito ang ating deepest needs. Yung makalapit ka sa mahal na Panginoon. Maraming taong gustong lumapit sa Diyos, hindi nila magawa. Bakit? Hindi sila kasama sa pinili. Meron akong kausap, mga minamahal. Matitindi yung kanyang tanong. Di ba makapangyarihan ng Diyos? Nakaraang linggo lang, ha? Hindi ba makapangyarihan ng Diyos, brother? O, tama naman sinasabi mo. Eh, kung makapangyarihan ng Diyos, bakit pababayaan pa niya na ang bawat isa ay magkasala? Meron naman siyang pinababayaan na makalapit sa Kanya. Kagaya ng sinasabi mo, pinagaling ka sa ketong. Eh, ang dami-daming may ketong na hindi naman gumaling. Simple lang naman nasagot ko eh. Pag binasa mo ang banal na kasulatan, ang gusto ng Diyos, ang lahat ng tao ay makaligtas, maligtas at makaalam ng katotohanan. Yun ang nakasulat sa banal na kasulatan. Yun ang gusto ng Diyos sa lahat. Pero hindi naman lahat ay gustong maglingkod sa Diyos. Ang gusto lang nila, pagpalain sila ng mahal na Panginoon. Kaya meron tayong tinatawag na free will, sabi ko sa kanya. What is free will? Ibinigay sa iyo ng Diyos ang karapatang magdesisyon ka. Gusto mo ba ng kaligtasan? Piliin mo ang kaligtasan. Kung ayaw mo ng kaligtasan, wala ka ng pamimilian, pagkatapos ng kaligtasan, ikaw ay nasa kapamakan. Yun ang dahilan kung bakit ang Diyos, kahit makapangyarihan, hindi naman tayo ginawang robot. Bagkus binigyan tayo ng pagkakataong magdesisyon. Ikaw ngayon ang magdesisyon bilang nilikha ng ating mahal na Panginoon. Kung naging tama yung desisyon, sabi ng ating nabasa, meron kang bread of life. At dahil meron kang bread of life, hindi ka magugutom, hindi ka mauuhaw, makakalapit ka sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Sabi ng last place, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itinataboy. Hindi tinitignan ng mahal pero ano yung kalagayan. Pag lumapit ka sa mahal pero ano man ang iyong kalagayan,
tatanggapin at tatanggapin ka ng ating mahal na Panginoon. Ang tanong, kaya mo bang buksan ang puso mo tanggapin ang ating mahal na Panginoon? Gaano kalalim? Sinasabi mo ba sa sarili mo, ang Diyos ang iyong pinakamalalim na pangailangan? O meron ka lang pangailangang physical, meron ka lang pangailangang pinansyal, kaya ka lumalapit sa Diyos. Pag lumapit ka sa Diyos, dahil ang Diyos sinasabing bread of life, an answer for everything, lumapit ka dahil sabi ng ating nabasa, Diyos mismo ang naglalapit sa iyo sa Kanya. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Pag nakalapit ka na sa Diyos, siya ang deepest needs, mga minamahal, nilagyan natin ng supporting verse. John chapter 8, verse 12, sabi ng ating nabasa, muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumunod sa akin hindi nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Naunawaan natin ito. Sino daw ang ilaw ng sanlibutan? Ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung pamimiliin ka, yung ilaw na natira sa sanlibutan ang pipiliin mo ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay maglalakbay, sa iyong tahanan, meron kang napakagandang ilaw, mga minamahal candelier, napakaganda. Sabihin natin nabili mo sa ibang bansa, sabihin natin iniregalo sa iyo ng taong malapit sa iyo, napakaganda, mamahalin, mga minamahal. Hanggang kailan mo siya kailangan. Habang nandun ka sa tahanan mo, nagagandahan ka sa Kanya. Pinakikinabangan mo siya. Pero, paglabas mo ng tahanan mo, hindi mo na siya kailangan. Wala na siyang magagawa pa sa'yo. Naintindihan natin? Pero kukuha ka ng isang lampara. Dala-dala mo yan, sigurado mong puno ang langis niyan. Kahit saan ka pumunta, hindi ka lalakad sa kadiliman, may liwanag ka sa iyong daraanan. Yan ang malaking pakinabang sa'yo. Pumapalakpak ba kayo niyan? Naintindihan nyo sinabi ko. Ang ibig ko sabihin, kung nagandang ka sa bagay na nasa sanlibutan, tuwan-tuwa ka, hanggang dyan lang yan, mga minamahal, hanggang dyan lang. Hindi siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang tawag sa ganda ng sanlibutan, palamuti ng sanlibutan. Nang ibig sabihin, hindi mo pakikinabangan. Pagdating mo sa kadiliman, pagdating mo sa pagsubok, pagdating mo sa kakulangan, hindi siya ang deepest need sa'yo. Siya ay nagsashine lang siya dahil palamuti siya ng sanlibutan. Pero kung si Kristo ang nasa iyo bilang lampara, kahit saan ka pumunta, dumaan ka man sa pagsubok, maranasan mo kakulangan, meron kang liwanag, meron kang ilaw, meron kang kapunuan sa iyong pangailangan, sapagkat si Kristo ang bitbit mo, siya ang kasama mo, na magpapabay ng liwanag sa iyo, at lahat ng pangailangan mo, hindi ka iiwanan ng ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon ay kagaya ng lamparang mabibitbit mo kahit saan. Mabibitbit mo siya, dala-dala mo siya kahit saan, dahil nasa puso mo na siya. Sa pagkatao mo, ang nagliliwanag na ang katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Naunawaan niyo ang sinasabi ko. Sino kayo ng ating deepest needs, mga minamahal? Ang bagay na sa sanlibutan, sabihin ng labas mo, pagkatapos kitang pag-aralin, nasa Jesus Miracle Crusade ka, ano ba trabaho mo dyan? Sa lyrics po ako. Magkano sweldo mo dyan? Blessing lang po. Galit na galit sa yung labas mo. Ikaw naman, nag-isip ka. Alis na lang muna ako. Pagtrabaho na lang ako. Sino sabi makapagtrabaho ka? Diba? Mamaya, nag-iisip ka pa lang. Nagkaroon ka ng karamdaman. Wala ka. Pinahirapan mo pa yung labas mo. Bakit? Anak ka nila yan. Nag-iisip sila paano ka pagagalingin. Wala silang pananampalataya, hindi nila naintindihan ang kalagayan mo, sinangayunan mo yung kawalan nila ng pananampalataya, lahat kayo walang pananampalataya, makita mo ang sarili mo, nasa hospital ka na. Siyempre gagawa sila ng paraan. Labwas ka nila, anak ka nila. Mangungutang sila kahit saan para gumaling ka. Ang tanong, gagaling ka ba? Hindi ka gagaling. Di ba? So, tanggapin mo lang yung galit nila habang ikaw ay nananalangin. Mahal na Panginoon, ikaw ang aking pinakamalalim na kailangan. Mahal na Panginoon, ikaw ang isang bagay na sagot sa lahat kong pangailangan. Mahal na Panginoon, ikaw ang aking katwiran. Ang kahiraan mo, kailangan kong hanapin.
Mahal na Panginoon, ikaw ang aking ilaw. Lalakad akong kasama kita. Ang dilim ng aking lakad ay diliwanagin mo. Ang aking kakulangan, ikaw ang magpupuno, mahal na Panginoon. Habang nanalangin ka, sabi ng banal na kasulatan, tumutugon na sa iyo, mahal na Panginoon. Yung labas mo, umuusig sa iyo. Kung meron mga silang mga utang, kayang gawa ng Diyos na mabayaran yung kanyang utang, hindi ikaw ang aalis sa iyong tangkulin, mananatili ka sa iyong tungkulin, makikita nila yung katatagan, ang iyong pananampalataya, silang kulang sa pananampalataya, magkakaroon ng 100% na pananampalataya. Kaya palagi nating inuulit, kung ating mahal na magulang sa Panginoon, tumalikod sa 15 taong pagsubok, walang brother Louie Ketongin na gumaling. Wala kayo dyan na nakaupo na dating may cancer, nasa kahirapan, wala tayo lahat dito. Pero hindi bumigay ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang pinakamalala na pangailangan na, yun ang kanilang pinaghawakan na walang iba ang ating mahal na Panginoon at dumating ang panahon ng pag-ani, tayo ngayon ang inaling bunga sa kanilang mga sakripisyo, tayo ngayon ang pinagpala ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Kaya sinasabi ng ating naba sa mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, siya ang sagot para sa lahat. An answer for everything, walang iba ang ating pinakamamahal na Peso Kristo. Kaya pag hindi natin iniwanan ang mahal na Panginoon, ginawa natin siyang ilaw kahit saan tayo pumunta, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, meron tayong tinatawag na undeserved blessing. Undeserved blessing ang ibig sabihin, walang kapantay na pagpapala. Kasi kung simple blessing lamang, mga minamahal, pwede mawala anytime. Pero pag sinabing undeserved, walang kapantay yan. Hindi kayang parisan ng anumang meron sa sanlibutan. Last verse, kindly po, paghanda ating magpaawit mga manugtog. The book of Ephesians chapter 1, verse 4. According as he hath chosen as in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Verses 7 and 8. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace, wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Mga taga-Epeso, Kapitulo 1, versikulo 4, 5, 7 hanggang 8. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kaniya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Na tayo'y itinilaga niya ng una pa sa pagkupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kaniya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Na sa kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran sa ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya, na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Amen. Palakpakan natin ang isang masayang palakpak ang ating mahal na Panginoon. Last verse na po tayo, masayang palakpak na may kagalakan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ito ang tinatawag na undeserved blessing. Ibig sabihin, walang kapantay na pagpapala. Bakit walang kapantay? Verse 4, ang sabi, pinili niya tayo bago pa itatag ang sanlibutan, kaya ka nandito. Ano man ang ating maging tungkulin, mga minamahal, Diyos ang naglagay niyan. Hindi ba? Diyos ang naglagay, kaya nga hindi natin ina-apply yung ating sarili. Pag tayo na-inform, ito na ang ating katungkulan, yan ang ating katungkulan dahil Diyos ang pumili sa atin bago itatag ang sanlibutan. At ang sabi rito, kaya tayo pinili upang maging walang dungis at kapintasan sa kanyang harapan. Ang tawag dyan, letter A, undeserved blessing. Walang kapantay na pagpapala dahil pinili ka ng Diyos. Gagawin kang walang kapintasan, wala kang dungis sa harapan ng Diyos. Undeserved blessing. Ang sabi ng verse 5, itinaga tayo ng una sa pagkupkop na tulad sa mga anak,
sa magitan ni Jesucristo na sagana kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. So, itinalaga para tayo upang maging anak. Sino tayo? Anak ng Diyos, mga minamahal. Merong anak ng kaaway ng Diyos, merong anak ng Diyos. Saan ka palalagay? Ilagay mo ang sarili mo, undeserved blessing, meron ka itinalaga na ikaw ay anak ng Diyos. Yun ang italaga, anak ka ng Diyos, malaking pagpapala na yan, mga minamahal. Maraming nagsasabing sila'y anak ng Diyos, sa salita lang nila. Pero ang tunay na anak ng Diyos, nakikita yan sa gawa, sa palatat, sa bunga, at sa paraan ng kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At yan ang meron tayo. Kaya undeserved blessing, itinalaga tayong maging anak ng Diyos. Letter B. Letter C ang sabi ng verse 8, sa Kanya maroon tayo ng ating katubusan sa pagitan ng Kanyang dugo, nakapatawaran ng ating kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Undeserved blessing, meron tayong katubusan at meron tayong kapatawaran ng ating kasalanan sa mamagitan ng Kanyang dugo. Kaya pala nagsigaling yung ating karamdaman. Napatawad yung ating kasalanan. Hirap na hirap ang tao, paano gagaling ang karamdaman? Lahat na ng gamot, lahat ng herbal, lahat na. Mga minamahal, marami nang lumabas para lang gumaling. Pinaghalo-halong dahon, nilaga kung ano-ano, pinaghalo-halong prutas, ganon pa rin. Hindi ba? Samantalang, undeserved blessing, tinubos ka ng Diyos, pinatawad ng iyong kasalanan, kaya pala gumaling 100% ang ating makasalanan. Ang tawag dyan, letter C, undeserved blessing. Last verse, talatang 8, na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Undeserved blessing. Ano ang meron tayo? Ang sabi, karunungan at katalinuhan. Ano yung karunungan at katalinuhan? Naunawaan natin, mga minamahal, ang tunay na biyaya ng ating mahal na Panginoon. Naunawaan natin ang tunay na paraan sa paglilingkod sa Diyos. At naunawaan nating mahalaga pala na tayo ngayon ay magmana na ng buhay na walang hanggan. Dahil sinasabi ng tao sa libutan, kung impyerno, impyerno. Hindi ba kung mamamatay, mamamatay? Yung sinabi nila, yun ang nagaganap sa kanila. Tingnan nyo. Saan ba natin natutunan na may karunungan at katalinuhan ang sinatawag na pag-aayuno? Hindi ba sa pangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon? Meron kang cancer, meron kang karamdaman, kahit ano, pag-ayunuhin ka. Hindi ka patapos mag-ayuno, pinagagaling ka na ng ating mahal na Panginoon. So ngayon, ano na ang lumabas? Natuklasan na rin ng mga doctors, mga minamahal, yung sinasabi na 72-hour result of fasting. 72 hours fasting. Merong tinatawag na good result. Inisa-isa nila. What is the result of 8 hours fasting? Sasabihin nila. Pagkatapos, another 8 hours hanggang sa 72 hours, gagaling na yung karamdaman. Gagana na yung tinatawag na self-body healing. Sino ang gumawa nun? Yung ating katawan, ano man ang karamdaman mo, gagaling at gagaling ka. Sino ang gumawa nun? Walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Pero kulang sila sa karunungan at katalinuhan. Bakit? Naunawaan nila ang fasting pala, nagpapagaling sa karamdaman. Pero hindi nila naunawaan yung kapangyarihan na kailangan mo. Bakit ka may karamdaman? Gawa ng kasalanan mo. Hindi ba? Kakain ka ng kung ano-ano, gagawin mo lahat ng masama, o may karamdaman ka. Nag-fasting ka 72 hours, gagaling ka. Pero babalik ka sa kasalanan. Kulang sa katalinuhan at karunungan. Ang tinuro ng ating mahal sa magulang sa Panginoon, hindi lang fasting. Ang sabi, fasting and prayer. Yun ang tama, mga minamahal. Mag-fasting ka with prayer dahil nananalangin ka, nagkakaroon ka ng galit sa kasalanan, nagiging matibay ka, may kapangyarihan ka. Paggaling mo, hindi ka na babalik sa kasalanan na takot na takot kang magkasala. Gigil na gigil ka na gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. At yung kagalingan mo, hindi pa samantala lang, magpakailanman, magpapatuto ka. Sasabihin mo, ang Diyos ang nagpagaling sa'yo. Ang tawag dyan, mga minamahal, undeserved blessing, letter D o pang-apat na undeserved blessing. Bakit? Meron kang karunungan, meron kang katalanuhan,
ang alam mo, panalangin at pag-aayuno na nakalagay sa banal na kasulatan. Lahat tayo tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat ng dala niyong bisita, andun malapit sa ating gate, malapit sa baptismal tab, nasa baba, malapit sa ating kitchen, nasa likod, dalhin niyo sila sa harapan. Huwag niyong sayangin ang pagkakataong ito, mga minamahal. Ang deepest needs ng tao, pinakamalalim ng pangailangan, ay yung matanggap niya ang ating mahal na Panginoon. Pag natanggap natin ang mahal na Panginoon, ang lahat ng bagay nasa atin, wala tayong kakulangan. Habang tayo umaawit, mga minamahal, ng awiting, ang sagot ay di sapat. Ito po ba yung title ng ating kanta? Kung sagot ay di sapat, nariyang sis. Ang ating mahal na Panginoon ay nariyan. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Siya'y sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas at mapayapa. Thank you so much, O Lord God. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Hallelujah! Hallelujah! At kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Nariyan ang ating mahal na Panginoon. Sa dalangin siya'y sagot na higit pa. Sagot sa ating mga dalangin. Sa kanyang puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan Huwag siya. natin kalilimutan ang ating Diyos ay nariyan. At kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Palagi kang nariyan. Sagutin siyang sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kahit bundok man ang unang pagsubok, hinarap, inakyat, nagwagi. Meron tayong pagtatagumpay na ibinibigay ang mahal na Panginoon. At pagsapit mo sa patak, nakita ang taninong halos di mo magamit. Hallelujah. Asalin akala mo ay kaya, taglay mo gabay ang salita. Subalit sa pasanin, kaibigan susubukan. Sinaulo mong talatay na salat. At kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot ay higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas at mapayapa. At kung sagot ay di sapat, nariyan siya. At kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siya sagot at higit pa. Sa kanyang puso ligtas at mapayapa. At kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Hallelujah, Jesus. Huwag nang magtanong pa, bakit nga ba?
Hallelujah. Landas ng ating Diyos, alamin. Alamin natin ang landas ng ating mahal na Panginoon. Papanatag ang damdamin, tanaw mo kanyang layunin. May luha, may tagumpay at hindi. At kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa langit siyang sagot na higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at papayapaan. At kung sagot ay di sapat, nariyan siya. At kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Ikaw ang sagot sa aming lahat. Siyang Ikaw ang sagot sapat, na Panginoon. higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at papayapaan. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at papayapaan. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sa lahat ng ating live webcast viewers, sa mga baguhan, ito na ang kasagutan sa maraming tanong sa buhay natin. Ang ating pinakamalalim na pangangailangan, yung tayo po ay tawagin at magkaroon ng kaligtasan. Idadagdag na lamang pala ang lahat na yung pangangailangan. Nandyan ang kagalingan ng karamdaman pagpapatawad ng ating dakilang Diyos. Lahat na yung pangangailangan, ipagkakaloob pa ng ating dakilang Diyos. Higit sa lahat, nasa huling panahon na tayo. Merong kasiguraduhan sa buhay na wala hanggan. Iiwan natin ang mundong ito. Pasama ng pasama, ngunit pag ikaw ay tawagin ng ating dakilang Diyos, ito ang pinakamabuting bagay sa buhay mo. Dahil nakilala mo ang tunay na Diyos na tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Pananampalataya sa nag-iisang Diyos na siya mismo ang lumikha sa iyo. Nung tayo'y naging makasalanan, siya ay nagkatawang tao para tubusin tayo, namatay sa krus ng Kalbaryo, nabuhay na maguli upang patunayan siya ang Diyos na nag-iisa. Wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pangalawa ay ang pagsisisi sa kasalanan. Tatalikuran mo ang kasalanan, hindi mo na babalikan. Pagka ikaw ay taos-puso nagsisi, sinisigurado natin kung gaano kalaki ang iyong kasalanan. Pag nagpakumbaba ka, mas malaki ang pagpapatawad ng Diyos. Mas malaki ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya sa ikatlong reglamento ng kaligtasan, huwag mong pahindian dahil ito'y kasiguraduhan at paglilinis sa iyong kasalanan. Gawa 2:38, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mangagsisi kayo at mangagbautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yung pang-4, pagkatapos mong mabautismuan, ikaw ngayon ay magiging banal sa harapan ng Diyos. At siya mismo, yung kanyang banal na Espiritu ay sasayo. Ibig sabihin, tunay kang anak, tagapagmana ng buhay na wala hanggan.
sa mga oras na ito. Ang kailangan lang, yung complete surrender. Isuko niyo ang buhay niyo sa ating mahal na Panginoon. Tanggapin niyo siya ngayon bilang Diyos at sariling tagapagligtas, hari ng inyong buhay. Itaas niyo po ang inyong dalawang kamay. Kayo po yumuko at pumikit. At sabihin niyo po ang ganito. Mula sa inyong mga puso, lalabas sa inyong mga labi. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, narito po ako, isang makasalanan, lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kalikuan, sa lahat ng aking kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo akong tunay na anak mo, tunay na Kristiyano, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, yung end-time prophet. Amang banal, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo sa patuloy na pagliligtas mo na marami pang kaluluwa. Narito po sila, buong pagpapakumbaba. Nagsusumamo, mahal na Panginoon, at dalangin po namin, dakilang Ama. Linisin mo sila ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Lubos mo silang patawarin at ito ang simula ng tapat nilang paglilingkod. Bigyan mo silang mapagpakumbabang puso na masunod ang iyong banal na kalooban, maglingkod ng buong katapatan. Mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik, dalangin po namin, dakilang Ama, iligtas mo maging ang kanilang mga mahal sa buhay sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kayo'y naisagawa na po ang una, ang pananampalataya. Nagkaroon na po kayo ng pananampalataya. Magpapatuloy po kayo upang sumagana, yumaman sa pananampalataya. Kayo'y magiging matatag. Ang pangalawa, yung nakapagsisinay kayo sa inyong mga kasalanan, huwag na pong balikan. Mag-umpisa tayo ng kabanalan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ang pangatlo, huwag po kayong lumisan na hindi na bautisma. Napakalaga po yan upang lubos na mapatawad ang iyong mga kasalanan at magpapatuloy tayo. Ang mahal na Panginoong Yesus ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu. At pag nagpatuloy tayo, lahat naman ng ating mga dalangin, pakikinggan ng ating dakilang Diyos. May pagsubok man, pagtatagumpayan mo ang lahat na yan. At anyayahan natin yung ating mga kamag-anak, mga loved ones, mga hindi pa naliligtas, testify to them, mga kaibigan natin, upang sila man din po ay makakilala sa Diyos na makapangyarihan at maligtas sa huling panahon. God bless you po. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa lahat ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher Barjo Vencera. Sa ating mga pangailangan, prayer for the sick, sabi ng Biblia, let your supplication be known unto God, ating pong iparating na maliwanag, ating mga pangailangan sa ating pinakamamahal na panahon. Dati na po natin ipatong ang ating kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Isipin po natin ating bilang mga ginagawa, Pastor Evangelista Will Almeida, nagpatong kanya kamay sa ating mga ulo. At pagkatapos, maraming karamdaman, dalawang kamay naman sa ulo. At pagkatapos pala siya ng karamdaman, taas naman dalawang kamay para sa financial problem, marital problem, ano mga problema kinakarap. Kaya tayo po na mag-aisang dumalangin sa ating pinakamahal na panahon na pagsisisi, sapagkat minsan, during our unguarded moment, tayo nakakagawa ng mga bagay na hindi kinulugdan ng Diyos na dapat natin pagsisihan upang yung ating panalangin dinggin ang ating deklarasyon sa buhay. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. Sa pangunang dalangin ng taong nilangsan, aming minamahal at ginagalang Pastor Evangelista Will Almeida and the Papa O God,
Minsan pa nandito ang lahat mong anak na sumasama sa Espiritu katuhanan, nagpapakumabahin ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa balakalooban. Patawarin pong bawat isa sa amin, O Diyos, hallelujah. At bago po sa aming mga pangailangan, patuloy namin sinusumamo, dinadalangin sa iyo ang mahabang buhay, kalusugan, kalakasan na aming minamahal ginagaran, Pastor Evangelista Wilhelmina Kalambong Sambayan, upang kami patuloy na may papanalangin, lalakad ng sakdal, banal, kaya ay sa harapan at makapagdala pa ng maraming kaluluwa, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig pa ng mundo, O Diyos, hallelujah. At ibuhos mo po ang espesyal na pagkapalang physical, material, spiritual, para Kalambong Sambayan. Ito ang aming samud panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at sa lahat po ng mga pangailangan. Ang sabi mo, hindi bigsing kamay, o man di maabot yung pangailangan, hindi sarado pakinig upang di pakinggan ang mga pangailangan. Kaya sa Osto, mahalap pa sa bandalang malapas ng pupeta, aming pinagkakaisahan, pinalalayas ang lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, damon sa TB, diabetes, sa pagiging problem, sakit sa puso, leprosy, insomnia, goiter, copra, weak lungs, high blood, kidney trouble, loss of the flesh, glory, pride of pride, materialism, kubitin sa poverty, COVID-19, lahat ng uri ng cancer, makalamidad, cast out from us, be bound until and be there forever. Problem be solved, best begun, be blessed, for thine is the kingdom, the power, and the glory, forever, ever. Be in Jesus' name we pray. Hallelujah, 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 praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon, as a token of gratitude to loving God, kung isang batang ng palataya na atin na po nakamtan ating mga panalangin, itaas po ating dalawang kamay at tayo po idulsot 3 beses, sabay sigaw po ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon, amen, praise the Lord. Ating po isang palataya mga panalangin, tinugunan po na ating dagkalan ng Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Sa ating pong announcement, akan po binibigay pong batang sa ating beloved ordained preacher, beloved Dr. Rick Alarco. God bless you, beloved Brother Hill, my beloved co-preacher. At mga minamahal muli sa ating po mga mahal announcement, mga minamahal ang ating po mga banalagwan, niyo pong kalilimutan, kaya hindi po huwag niyo pong kaliligtaan, higit sa lahat sa mga baguhan po sa ating minamalang mga bisita, at sa inyo po mga pinagpalang minamalang webcast viewers, sa mga new webcast viewers po, ang mga banal na gawain po natin ay Miyerkules, Biyernes at Linggo po every Wednesday, 1 p.m. to 6 p.m. po. And also, same time po kapag Friday po, 1 p.m. to 6 p.m. At tayo po ay napapanood po sa pamagitan po ng FB page JM CM Central Livestream at sa pamagitan din po ng YouTube, mga minamahal, JM CM TV po, Wednesdays, Fridays, and Sundays po. Sa linggo po, mga minamahal, next Sunday po, mga minamahal, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4:30, alas 5 po ng hapon. Ang ating pong live streaming muli, mga minamahal, all of our general worship service po, ito pong papasok na week will be held dito po sa ating pong Novaliches Pastoral House, mga minamahal. At mga minamahal, ang ating pong website, www.jmcm.org. Meron po tayong TV program, inyo pong manuurin, subaybayan ang ating pong TV program, ang Jesus Miracle Crusade. Yan po ay sa Sabado po, sa gabi po, mga minamahal, sa PTV Channel 4, which starts at 10:30 p.m. up to 12 midnight. Ang ating po pong radio program, ang Jesus Miracle Hour, niyo pong subaybayan, pakinggan po, mga minamahal. Yan po ay Lunes hanggang Sabado po sa DZME, sa Radyo 1, 15:30 po, 1530 kHz sa AM1 po. Mga minamahal, mula alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, mga minamahal. Ang ating po mga linya ng telepono, 8372-9194 and 8375-1148. Mga minamahal, sa mga nagnanais pong humiling po ng panalangin po o pagpapayo po muli, mga minamahal, ang ating pong JMCM bank account sa lahat ng mga nagnanais pong magpadala ng inyo po mga ikasampung bahagi, tanlog, yung mga pledges, mga vows sa ating pong JMCM bank account sa Bangko de Oro po. At kahit saang branches po, mga minamahal, ng video po, maaari niyo pong i-deposito po ang inyo po mga ibibigay para sa gawain ng ating pong pinakamahal Panginoon, upang mga bilyon ng mga taong wala po pong Kristo sa puso ay maakay po natin, madala po natin sa paanan ng mahal Panginoon sa pamagitan po ng mga panalangin po ng ating dearly beloved Honorable Pastor Wilhelm Alvarez and Sam Prophet, the beloved family. Ang bank account po natin, mga minamahal, ang account name po, ang buong pangalan po ay buong pangalan ng ating pong banalagawain, Jesus Miracle Crusade International Ministry, or Jesus Miracle Crusade, or JMCM, or JMC po, mga minamahal. Ito po isa pang savings account or SA, mga minamahal. At ito po ang account number po, memorado na po ng bawat sa mga hindi po nakakalam, ang account number po ng ating pong
Bank account ay 000-3902-68577. Sa patuloy na pagbibigay po natin, lalo tayo pong papalain na mahal na Panginoon, manatili sa paglibig sa ating Nikil Diyos at patuloy katawang putay, kaagapay ng buting ginagalang mahal na ibanglista po natin ng pastor ng ating mga kalawa, the beloved family po sa pagpapalaganap na nag-iisang ebanghelyo. At sa pagkatapos po natin, mga minamahal, ay aking pong inanihan, ang bawat sa po ay tumayo. Tumayo na po tayo habang atin na po nga binibigyan natin minamahal na kapatid, the beloved Brother Ferdy Alvaro, siya po manguna sa panalangin sa ating pong pagkatapos. God bless you po, ating pong beloved Ordinary Preacher, Dr. Rick Alarcon. Mga minamahal, tayo po magkaisang manalangin sa ating pagkatapos. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilang pangalan ng aming pinakamamahal ng Panginoon Kristo, at sa panalangin ng aming kagalanggang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, kami tayo puso nagpapasalamat o Diyos sa araw na ito, sa matagumpay na natapos yung mga nagawa na ito, pinagpalamot nilang isan, mahal na Panginoon, lalong higit sa lahat, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa iyong banal na Espiritu na aming nadarama, mahal na Panginoon, maraming salamat. At sa iyong banal na salita na aming napakinggan, mahal na Panginoon, maraming salamat. At ito'y magsilbing kalakasan sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. At sa aming pagsamantalang pag-iwa-hiwalay, mahal na Panginoon, patuloy mo ingatan ang bawat sa amin na kami po'y makarating sa aming kanyang-kanyang tahanan, ligtas sa anumang desya sa kapahamakan, mahal na Panginoon. Patuloy namin hinihingi sa iyo, mahal na Panginoon, ang gabay at patnubay mo, mahal na Panginoon, sa lahat ng live webcast viewers, mahal na Panginoon, sa lahat mong anak, mahal na Panginoon, sa mandako ng Pilipinas, at sa lahat mandako ng mundo, mahal na Panginoon, pagpalain mo kami lahat. Ito pong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless all po mga minamahal. Sa lahat po ng mga kapatiran po namin, maging sa ating mga live webcast viewers. We love you all, but others Jesus loves you more. Ingat po tayo sa ating pag-uwi sa ating kanya-kanya mga tahanan. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my sweet Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. I am the God
your healer. I send my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your